Ayan, good morning sa bawat isa. Good morning po sa mga kapatid natin sa CCMC. Naway tayong lahat ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Ah, alam ko na medyo nangibago tayo ngayon dahil wala tayong physical na panambahan. Maaring tayo ay nakadama ng kaunting lungkot. Pero ngayon lang naman po ito dahil naantala po yung pagkabit ng ating bubong dahil ino-order pa pala yun 3 days bago i-deliver kaya hindi pa po siya naikabit. Kaya ito lang namang araw na ito ang makinig muna tayo sa dito ho sa naka-record na message po para sa ating CCNC. Walang masama na makinig sa ibang message pero higit na mahalaga din ang lalo kung saan tayo nasasakupan ng church dahil yun ang pagkaing nararapat sa atin. Okay rin naman na pagkaing spiritual, pwede rin tayong may kain sa ibang preacher, pero mas mahalaga din ang kung saan tayo nabibilang na church ay doon tayo makinig muna ng mensahe ng Panginoon para sa atin bilang mga CCMC family. Salamat sa inyong lahat dahil maasa po ako na itong mensaheng ito ay mapapanood ng bawat isa at pahalagahan ho natin ang mensaheng ito dahil ito po ay galing sa Panginoon at ati lamang itong pagbulay-bulayan ngayon. Bago po ako magbukas ng talata, tayo po muna ay anyayahan muli natin ang Banal na Espiritu sa pamagitan ng isang awitin. Alam mo po natin, lagi nating inaawit, no? Yung Come Holy Spirit, dahil po without Holy Spirit, we can do nothing. Kaya makisan lang po kayo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Yan. Makibukas po kayo sa talata na ating pong pagbulay-bulayan ngayon, mga kapatid, sa 1 Corinthians 15:58. Makibasa po tayo. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, it is the one of my favorite verse in the Bible. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Let us pray. Father God in heaven, dakila naming Ama, sa umagang ito kami po ay dumudulog sa harapan mo, Panginoon. Labis po ako nagpapasalamat, O Lord. Kaming CCMC family na yung mga anak, O Lord, ay nagpapasalamat dahil dininig mo po ang aming dalangin na ang bahay
dalanginan ay ma-renovate po yung bubong. Salamat po sa iyong provision, Lord. At dalangin namin, Lord, na patuloy itong i-provide at magawa po ito ng mas maganda, Panginoon. Dahil ito po ay isa pong kalooban ninyo na ang bahay dalangin ay maging maayos. Panginoon, inyo pong pagpalain ang bahay dalanginan at ang aming pong mga kapatiran ngayon sa bawat makikinig. Patuloy mong buksan ang puso, isipan, itanim mong malalim sa puso ng bawat isa ang mensahe na aming pagbulay-bulayan ngayon upang ito ay kumintal sa aming isipan at maging gabay namin sa buhay namin bilang mga anak mo. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod, Lord. Ikaw po ang gumabay sa iyong abang lingkod. Ikaw ang magbigay ng tamang pagtuturo, pangunawa. Bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, ang iyong abang lingkod. May paliwanag po ito ng maayos, Lord, upang makapagpatibay sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong Banal Espiritu na siya pong magtuturo, mag-guide sa iyong abang lingkod. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Noong pong isang araw, siguro Monday yata. Ay, holiday nung Monday, 17 ba yun? Ay, before mag-Sunday, kasi nahakot ko na yung mga gamit dito sa bahay bago mag-16 ng June. Ngayon, hindi natuloy yung pag-renovate. Binalik ko na naman, hinakot ko na naman sa kabila yung mga gamit ng church. Nung unang hakot ko, paglagay ko sa mga tricycle, sa mga gamit ng church, i-share ko lang po sa inyo, hindi mo magandang attitude, hindi magandang isip ko, kung bakit lumitaw sa isip ko, although inamin ko po sa inyo, pero hindi naman lingid kasi kay Lord at hiningi ko rin naman ng tawad kay Lord. Sabi ko, nakapagod naman, sabi kong ganun, hakot-hakot, nakakapagod. Tapos sabi ko, wala namang yung parang may wala namang income, parang ganon. Sabi ko, maya-mayang kunti, na-realize ko, Panginoon, sabi ko agad, Lord, sorry po, hindi maganda yung iniisip ko. Kung tutusin, wala ngang sweldo, walang allowance, walang love gift ang aking pag-serve dito sa CCMC financially, pero marami pong binabalik si Lord sa akin, sa aking buong pamilya. Yung kalusugan lang at pag-iingat ay napakalaking pagpapala. Kalusugan ng pangatawan, mapayapang pamumuhay, at walang sakit ay isa na pong napakalaking pagpapala ikumpara natin sa financial. Although kailangan natin ng financial, pero yung bigay ng Diyos ay hindi natin mapantayan ng salapi. Kaya humingi ako ng tawad kay Lord. Aywan ko ba bakit biglang lumitaw sa isip ko yun. Kaya ito pong aking mensahe ay isa pong mensahe ng Panginoon sa atin, ay isa pong pagpapaalala sa atin, mga kapatid. Patungkol po ito sa pagiging mga anak ng Diyos. Kailangan daw po tayo ay magpakatatag. Sabi sa ating binasa, kailangan din huwag tayong matitinag. Sabi rito, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ayan, so very clear naman, no? At sabi nga rito, yung mga ginagawa daw natin para sa Panginoon ay hindi nasasayang. No, pwede tayong gumawa ng mga bagay na pagdating ng oras, panahon ay masasayang din. Pwede rin po 'yon. May mga bagay kasing ginagawa ang tao pero bandang huli masasayang lamang. For example, ang isang tao po ay may ginagawang halimbawa, hindi naman gawain sa Panginoon. Kasi ang ating pag-usapan ngayon, ang pamagat po dito, patuloy sa pagsisipag para sa gawain ng Panginoon. Yun po yung mensahe. Yun po yung pamagat, patuloy sa pagsisipag
para sa gawain ng Panginoon. Yan. So, may mga specific na gawain na para sa Panginoon. Yan. Pero kung halimbawa, ang gawain mo ay hindi naman para sa Panginoon, kahit pa ito gaano kalaki, kaganda, o lahat ng effort mo ginawa mo, pero sa huling panahon, sabi ni Apostol, sabi ni Solomon sa mga ngaral, lahat daw ng ginagawa ng tao sa bandang huli walang kabuluhan. Ibig sabihin, kung ang tao ay ang kanyang ginagawa ay walang kinalaman para sa Panginoon, walang kabuluhan ang lahat. Kasi katulad ng ibang mayayaman, lahat ng bagay ginagawa nila, pero wala namang koneksyon doon sa gawain ng Panginoon. Yung iba, anong mapapala, anong kabuluhan noon yung ginagawa nila? Marami silang ginagawang mabubuti rin, kaso wala silang koneksyon kay Jesus Christ, wala silang koneksyon sa paglilingkod sa Diyos, pero may mga ginagawa din siyang mabuti. Pero ang sabi nga, ang lahat lamang na makabuluhang bagay na maaari nating gawin dito sa mundo ay yung mga bagay na alam mong ginagawa mo para sa Panginoon. Amen po ba? Yun po yung bagay na napakahalaga na kapag may ginagawa ka, alam mong ito'y para sa Panginoon. Ginagawa mo isang bagay para sa Panginoon. Sabi nga dito, patuloy sa pagsisipag para sa gawain ng Panginoon. Kasi po yung iba, kaya pinalalahan ni Paul, dahil yung iba minsan tinatamad na, nabuboring na, nagsasawa na sa paggawa para sa Panginoon, tulad ng pagcha-church, tulad ng pagdalo sa mga prayer meeting, sa mga gawain sa church, natatamad na yung iba. Kaya pinalalahanan ni Paul na magpakasipag sa gawain para sa Panginoon, yamang hindi naman daw nasasayang ang mga pagpapagal natin para sa Kanya. Bakit kaya hindi nasasayang? Sapagkat ang bawat ginagawa natin, kapatid, sa Panginoon ay naka-record po yan. Tandaan niyo po yan. Naka-record po sa aklat ng buhay ang bawat gawa natin. Hindi po ito baliwala sa Panginoon. Maliit man yung ginagawa mo, pumalaki ang iyong nagagawa para sa Panginoon, yan po'y alam ng Diyos at yan po'y nire-record niya. Nasa pahayag po yan, sa aklat ng mga aklat, tinitingnan doon yung pangalan ng mananampalataya, kung ikaw ba'y para sa langit, at tinitingnan din doon yung sinasabi doon, book of record. Tinitingnan din kung anong record mo nung ikaw nandito pa sa lupa. Ano ba yung mga ginawa mo para sa Panginoon? Ayan, yung good news, Hindi nababaliwala daw po, hindi raw po lingid sa paningin ng Diyos ang bawat ginagawa natin. Lalo na kung para sa Kanya yung ating ginagawa. So imagine yan na hindi ho baliwala yun sa Panginoon. Una, bakit hindi baliwala ito sa Panginoon? Ito daw mga ginagawa natin para sa Panginoon ito daw ay hain o handog na kinalulugdan ng Diyos. Kapag gumagawa kang mabuti, na alam mong kaya mo ginagawa mo itong bagay na ito, dahil alam mong ito'y ginagawa ko, dahil ito'y kalooban ng Panginoon, ito'y nais ng Panginoon na gawin ko. Kaya mo ginagawa isang bagay, dahil alam mong sa Panginoon itong gagawin ko. Ito daw isang hain o handog na kinululugdan ng Diyos. Kung sa lumang tipan, ay mga hain doon ay mga pagkain, mga haing handog, hayop na buhay, or niluluto, or anong uring handog sa lumang tipan. Ngayon, hindi po. Yung pong gumawa ka ng mabuti at may kinalaman yon sa pagsunod mo sa Panginoon, yun ay hain na kinalulugdan ng Diyos. Hindi na po yung mga bagay na susunugin doon sa lumang tipan ng paghahain sa Diyos. Ngayon, hindi na. Pag ang ginawa mo ay mabuti para sa Panginoon, ginagawa mo, ikaw daw po ay naghahain sa Diyos na nagbibigay ng kaluguran sa kanyang paningin. Let us read in the Bible in Hebrew chapter 13 verse 16. Pakinggan po natin. 13:16 ng Hebreo.
Kaya laging, kaya sa 15 ko simulan, kaya't lagi tayong maghandog ng hain. Pakinggan nyo po. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. Ito po, yung haing handog. Yung palang pagpupuri sa kanyang pangalan, isang haing handog din po yon. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Kita nyo po, yung pong mga ginagawa natin para sa Panginoon, kaya mo ginagawa, yung mabubuting bagay, pagtulong sa iba, no, mga bagay, anong man yung ginagawa mo, hindi lang pagtulong, anong man ginagawa mo, basta mabuti, alam mong ginagawa mo yung para sa Diyos, yun daw ay hain na kinalulugdan ng Diyos. At alam naman natin, kapag ang Diyos ay malugod sa buhay natin, hindi niya ipagkait yung mga bagay na pangailangan natin. Yun lang po ang ano ng Panginoon sa atin eh. Gumawa lang tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya at hindi niya ipagkakait yung mga pangangailangan natin. Kaya wag ho daw ho tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yan po ay isang haing handog na kinalulugdan ng Diyos. Pangalawa, patunay na tunay ang ating pananampalataya. Yan. Yun daw pong pagsunod natin sa salita ng Diyos, talima o pagsunod, ay ito daw ang nagpapatunay na tunay ang iyong pananampalataya. Kasi sabi nga na Santiago chapter 2:17, faith without action is dead. So ang patunay po na ang iyong pananampalataya ay tunay, genuine faith, ay yung good works. Good works. Sinusunod mo ang salita ng Diyos bilang patunay na yung pananampalataya mo ay genuine or tunay. Pagpapatunay, yung paggawa natin ng mabuti, paglilingkod sa Diyos, pagpapatunay daw po yan na ang pananampalataya mo ay tunay din. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong magsawa sa paggawa o paglilingkod sa Diyos, mga gawaing para sa Panginoon, dahil po ang lahat ng yan ay mahalaga sa Panginoon. Yan daw pagpapatunay na tinatalima natin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang mga ginagawa daw natin hindi nawawala ng kabuluhan. Ayon sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Yung bawat ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, bawat bagay, maliliit man o malaki, hindi raw po yan nawawala ng kabuluhan. Bakit sinabi ni Paul na hindi nawawala ng kabuluhan? Meron pong panahon ng pag-aani. At hindi lamang sa buhay, sa kabilang buhay yung pag-aani, sa mga bagay na ating ginagawa dito sa lupa, kung itong iyong ginagawa ay para sa Panginoon, ay meron pong itong takdang panahon sa pag-aani. At alam ko po na narinig na natin ito sa Galatians chapter 6. Basahin natin muli. Galatians chapter 6 verse 9. Pakinggan nyo pong mabuti. Alam ko pong alam nyo na po ito. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kita nyo po, ang katotohanan ng salita ng Diyos po ay hindi ho maikupli. Sabi nga dito, huwag daw magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Ang paggawa ng mabuti na may kinalaman sa iyong pananampalataya sa Panginoon, yan po isang uri na paglilingkod sa Diyos. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil pinaglilingkuran mo ang Diyos. Dahil yun ang utos ng Diyos, gumawa ng mabuti. So, wag daw magsawa. Bakit sinasabi ni Paul sa mga taga-Galasya? Marahil meron ilan na mga taga-Galasya na napapansin ni Paul na nagsasawa, or alam ni Paul na ang mindset ng tao ay
Excited tayo sa isang bagay, sa unang bungad pa lang, sa unang buwan, taon, excited natin gawin yung isang bagay. Pero pagdating ng mga susunod na taon, nagsasawa na ang tao. Dumarating yung panahon ng pagkasawa na ang tao. Sana hindi tayo magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo yung pagsamba, pagdalo sa panambahan. Minsan nanghihinawa rin ng tao. May tao rin nanghihinawa. No, panay simba na lang kada linggo. Ito na lang yung buhay namin. Puro na lang simba, puro simba. Parang ganun yung iba, nagsasawa na. Puro na lang salita ng Diyos ang naririnig ko. Parang ganun, naboring na. Yung iba nabuburing, nagsasawa sa kabanalan, nagsasawa sa kung ano yung mabuti. So yung iba nga, 'di ba, nagba-backslide nga yung iba dahil nga nagsawa na sa pagiging Kristiyano. Nawa kapatid, wag ho tayong dapuan ng espiritu ni Juan Tamad. Parang nagpagod ka na, tinatamad ka ng gawin ang kalooban ng Diyos dahil nagsasawa ka na. Nawa hindi ho tayo ganun. Dahil sabi dito ni Paul sa Galatia 6:9, meron daw takdang panahon na itinakda ang Diyos sa panahon ng pag-aani. Sabihin na natin, yung panahon ng pag-aani, yung pagharap mo sa Diyos, isang panahon yon na mayroon siyang i-reward doon sa mga taong hindi nagsawa sa paglilingkod sa Kanya at gumagawa ng mga bagay na mabubuti. May reward po doon. At hindi lamang yun, itong mundong ito, pwede rin naman tayong pagpalain ng Diyos bilang ganti ng ating mga gawa sa Kanya. Habang tayo gumagawa ng mabuti, pwede rin naman i-bless tayo ni Lord. Bilang tawag dito, bilang pag-aani. Diba? Sabi nga, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. So, hindi lang naman sa kabilang buhay yon. Kahit dito sa mundong ito, pwede kang umani ng mga pagpapalang ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya nga, kaso, doon sa ating binasa sa Galatia, may panahon ng pag-aani. May panahon din ng pagtatanim. Take note, pagdating ng pagtatanim, hindi po madali ang magtanim. Literally, hirap magtanim. Maraming proseso. Ganon din sa buhay Kristiyano, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin madali. Pero kapag ginawa mo, yung isang bagay na yun, na alam mong para sa Panginoon, ay may panahon din naman ng pag-aani. Hindi na puro paghasik, pagtatanim. Hindi lang puro ganun. May panahon din ng pag-aani. Ngayon, kung ikaw magsawa, paano ka aani? Sabi nga ng Bible, sabi doon, tayo'y mag-aani, pero ang kasunod sabi doon, kung, ibig sabihin, kung hindi tayo magsasawa. Ibig sabihin, pag may salitang kung, ay possible or hindi. Bakit? Kapag nagsawa ka na, tatalikod ka na, paano mo anihin yung bagay na dapat sa iyo dahil umayaw ka na eh. Kaya sabi ng Bible, wag daw magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Ang paggawa ng mabuti na tayo'y nasa kamay ng Diyos ay paglilingkod sa Kanya. Lahat ng bagay na alam nating mabuti at alam nating ito'y para sa Panginoon, hindi ito na walang kabuluhan. Ay mayroong pag-aani. Kunti na lang po, last na lang po ito. May gantimpala. Yan, ito yung good news eh. May gantimpala po. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay mayroon pong gantimpala pagdating doon sa panahon ng paghuhukom. Titingnan ng Diyos kung karapat dapat ka bang tumanggap ng gantimpala o gantimpalo ang tatanggapin natin. May mga tao po, dalawa lang ang tatanggapin ng tao, gantimpalo o gantimpala. Kasi may mga tao po na kailangang tumanggap ng palo dahil hindi naman sila gumawa para sa Panginoon. Ito po ang sabi ng 1 Corinthians 3:13-15. Pakinggan nyo. Ito po yung mga gantimpala. 3:13 hanggang 17 or 15. Sabi dito, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa, kailan ito, yung mga gawa daw ng bawat isa sa atin, kailan daw makikilala yung uri ng bawat gawa. Sabi dito,
sa araw ng paghuhukom. Kita nyo, yung mga gawa daw natin, sa araw daw ng paghuhukom, doon daw titingnan ng Diyos. Doon daw makikilala, doon kilalanin, doon ba titingnan para dapat yung mga bawat gawa natin. Ang sabi dito, sapagkat ang araw na yon ay ihayag ng apoy na siyang susubok at maghayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Yan, meron po doon na tinatawag na paglilinang or pagsusuri, suriin, na para bagang naano ng apoy para suriin na ito ba'y tunay. Parang isang ginto na dinadaan sa apoy para lumabas yung tunay. Yung pagsusuri. Sabi dito, kung ang itinatayo si babaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Kita nyo? Yun daw pong nagtayo, it is about pundasyon. Yung pong nagtayo po ay naglagay ng pananampalataya sa isang tao at yung tao na daw nanatili daw po hanggang dulo. Sabi rito, yung tao na yon, yung naglagay ng pundasyon sa kanyang kapwa o sa salita ng Diyos ang tinutukoy dito o si Jesus Christ na pundasyon na inilagay natin sa buhay ng isang tao, tatanggap daw po ng gantimpala. For example, ito po isang soul winning. Yung po ikaw ay nagpahayag ng salita ng Diyos, then ipinahayag mo kung ano ang pundasyon ng faith, ibig sabihin si Jesus Christ, pinatanggap mo sa isang tao, then yung tao na yan, inalagaan mo hanggang sa huling kanyang buhay ay nanatili siya sa Panginoon, sabi na yung taong yan tatanggap ng gantimpala. Kasi paglilingkod sa Diyos yun eh, yung ikaw ay nag-akay ng tao patungo sa Diyos. At ang pundasyon, walang iba ang Panginoong Jesus. Tatanggap ka daw po ng gantimpala. Kapatid, good news, hindi ibig sabihin, hindi na nawalang kabulan yung ating mga pagtitiis. Sabi rito, kung ang itinatayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, sabi dito, mawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. May kaligtasan, kaso parang nagdaan sa apoy. No? So, ito kapatid, ang mga gantimpala ng Diyos ay nakabase sa ating mga ginagawa nung tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. At lahat ng ating ginagawa, maliit o malaki, sabi ng Bible ng Hebreo 6:10, sabi doon, hindi nililimot ng Diyos ang bawat ginagawa natin para sa Kanya. Mga kapatid, huwag nawa tayong panghinawa. Siguro ang dapat nating panghinawaan yung mga gawang makamundo. Dahil sabi ni Solomon, yun daw ay walang kabuluhan, yung mga pangmundong gawain. Yung walang kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, walang kinalaman para sa Panginoon. Lalo kung mali, yun dapat ang pagsawaan natin pag alam nating mali. Pagsawaan na natin yan. At palitan natin ng mabubuting bagay o paglilingkod sa Diyos upang sa gayon, yung gantimpala ay tatanggapin natin. At hindi lang, katulad ng sinabi ko po kanina, hindi lang sa kabilang buhay ang reward, kundi maging sa buhay na ito ay pwedeng gantihin ng Diyos yung mabubuti nating ginagawa. Nawa mga kapatid, ay inyo pong matanggap ang mensahe ng Diyos ngayon sa pamagitan ng inyong tatay sa pananampalataya sa CCMC. Binabati ko po kayong lahat ng magandang araw at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa inyo po itong panuurin, pakinggan at isapamuhay. At sa gayon, ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Let us pray. Father God in heaven, minsan pa, pinasalamatan ko po Panginoon ang mensahe mo ngayon sa amin na kami ay patuloy na magsisipag para sa gawain
ng iyong kingdom, Father God. Patuloy mo kami, Panginoon, na alalayan sa journey ng buhay namin upang maisagawa po namin ang iyong kalooban. Father God, alisin mo ang espiritu ng pagkasawa, espiritu ng katamaran, alisin mo sa aming buhay at palitan mo ng espiritu ng kasipagan na paglilingkod sa iyo. Father God, i-bless mo ang buong pamilya ng CCMC Cavite. Pagpalain mo ang bawat pamilya namin. Magpagpapala din sa iba. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Good morning everyone and God bless you all.